mas matalino na lahat ng milyonaryo kaysa sa mga teacher, doctor, at engineer? Kasi kapag pinapanood mo si Mr. Josh Mojica, minsan parang isang mensaheng lumalabas. Sinasabi niya na, I made it young, I have money, I know business. Therefore, makinig kayo sa akin. Yun ang lumalabas eh. Pero bilang teacher, may konting problema ako dyan. Hindi sa pera niya ha, at sa negosyo niya. At lalong, of course, hindi sa success niya kasi pinaghirapan niya yan. Ang problema ko ay kapag ang success ay nagiging license para magsalita na parang hawak mo na ang answer key ng buhay. Kaya ngayon, hindi natin actually ibabash si Mr. Josh Mojica. Hindi rin natin siya sasambahin. I-grade natin siya kasi teacher tayo eh. Sino ba talaga si Josh Mojica? Isa ba siyang brilliant young entrepreneur? Isa ba siyang marketing genius? Or misunderstood influencer? Mga ganyan? O isang batang naging successful ng napakabilis? Na baka nauna lang lumaki ang bank account kaysa sa maturity. So, Mr. Josh, welcome to our class. So, may recitation tayo ha. Sino ba talaga si Josh Mojica? Okay, ito ang tanong ko sa inyo. Kapag ang isang 21-year-old ay may negosyo, may sports car, malaking following sa SOCMED, at tinatawag ang sarili niyang entrepreneur, successful ba siya? Sa tingin niyo? For me, yes. Pero kapag successful ka na ba, automatic na ba na tama lahat ang lumalabas sa bibig mo? Absolutely not. At ito ang dahilan kung bakit interesting pag-usapan si Josh. Ayan, o si Mr. Josh Mojica. Hindi dahil gusto natin siyang hilahin pababa. That's crab mentality. And I don't like that. Hindi dahil masama ang yumaman. Actually, bilang teacher, gusto kong maraming kabataan ang maging successful katulad niya. Pero gusto ko rin maintindihan nila ang difference between confidence at arrogance. Yung pagkakaiba ng inspiration at self-promotion. At higit sa lahat ito, yung between ang experience ko, example siya, at ang formula ng buhay. Kaya ngayong araw, tulad ng sabi ko, hindi natin ibabash si Mr. Josh Mojica. Grade natin siya. So, unfortunately, meron tayong susundan na rubrics. Okay? May rubrics tayong susundan. So, unang tanong ko kanina, sino ba siya talaga? Pag-usapan natin. Kung hindi ninyo kilala si Josh, sumikat si Josh dahil sa kangkong chips original. Narinig niyo na yan, di ba? Ako, nakakain na nga ako niyan eh. Bata pa siya nang simulan niya ang negosyo. At dito pa lang, bibigyan ko siya ng credit. Sa totoo lang. Because, building a business while you're young is so difficult. Kaya, habang ibang teenager ang iniisip nila, crush kaya ako ng crush ko. Diba? Ganun ang mga iniisip ng mga teenager na. Pero si Josh, iba. Ano kaya profit margin ng kangkong? Diba? Ganun ang nasa isip niya. Fair play. Hindi biro ang gumawa ng produkto. Yung mag-market ka, nako, mag-hire ng tao at mag-expand ng operation, nako, napakahirap niyan. At ito yung parte ng istorya na dapat nating i-celebrate. Because entrepreneurship deserves respect, sa totoo lang. Pero dito nagiging interesting kasi yung story. So habang lumalaki yung negosyo, lumalaki rin ang kanyang online personality. Siyempre, may pera ka eh, di ba? At apparently, kasama sa expansion package ang confidence. Yes, that's a package. So, nakakatawa, di ba? Kasama yun sa expansion confidence sa totoo lang. So, from businessman, naging influencer siya. Yep, that's the story. So, from influencer, naging motivational personality. Dahil siyempre, kinikwento niya yung success niya. At ngayon, sa sarili niyang website, nakaposition siya bilang creator, founder, educator. Wait, educator? Okay. So, Josh, magkatabi na pala tayo sa faculty room ngayon kasi educator ka na eh. Ako, PE teacher ako, di ba? Ikaw, kangkong economics. Welcome aboard. Alright. So, second question. Bakit maraming naiinis sa kanya? This is one of the biggest topic. Bakit maraming nababad trip sa kanya? Interesting, di ba? Minsan, hindi naman yung achievement ni Josh ang problema ng tao. Ang problema is yung delivery. Okay? Because there's a difference between saying, ganito ako naging successful. Sana makatulong ang experience ko sa inyo. Versus, ganito ako naging successful. Kaya ganito rin dapat kayo. Diba? Very subtle difference. Pero, malaking bagay ito, o malaking bagay yon. Kaya noong naging viral ang discussion niya, or discussions niya tungkol sa education at diskarte, maraming tao ang nag-react. And as a teacher, dito ako may disagreement. Not because I'm defending education blindly. Okay, remember that. Alam nating lahat, diploma does not guarantee success. May master's degree na walang trabaho. Diba? Marami yan. May mga doctorate na baon sa utang. Katulad ko, may college dropout na millionaire. That's true. Pero kapag ginamit mo ang isang successful dropout para sabihin na overrated ang education,
that's intellectually weak. Because you're looking at the winner. Hindi mo nakikita ang libu-libong sumubok ng parehong route at hindi nagtagumpay. Para kang nanalo ng loto tapos sinabi mo, guys, wag na kayong magtrabaho. Ito ang financial strategy ko. Sundan mo to. Kaya anak, hindi strategy yun. Swerte yun o sinwerte ka in short. Got it? Alright. Number 3 question ay, diploma o diskarte? Dito siya actually sumikat eh. Yan. Ito ang isa sa pinaka-nakakainis na debate sa Pilipinas. Diploma, diskarte. Bakit or? Bakit hindi and? Diba? Diploma and diskarte? Education and entrepreneurship? Let's say knowledge and experience? Theory and application? So, para kang nagtanong, teacher, ano mas importante? Left leg or right leg? 'Di ba? Pare, gagamitin natin pareho para hindi tayo pilay. Alright? Ang education ay hindi lamang preparation para maging employee. Ito ang misconception. Education teaches you how to read information. You evaluate evidence. You communicate. You got it? You understand systems, question assumptions, at hopefully, matutong hindi maniwala agad sa motivational video na may Lamborghini sa background. Di ba? Because sometimes, yung Lamborghini na yon ay nirent lang pala. Di ba? General statement yon ha. Baka mamaya may mag-comment. Teacher, sinabi mong rented kotse ni Josh? No. Hindi ko sinasabing gano'n. Hindi. Okay? Comprehension. Lesson number 1. Okay? That's very important. Dapat maintindihan. Alright? Comprehension. Ito ang pang-apat na tanong. Mayabang ba si Josh? Kasi ito, nagiging matinding topic ito eh. Hindi ko masasagot kung mayabang siyang tao privately. Alright? Hindi ko siya personally kilala. Pero masasabi natin, may mga public statements at content niya na maraming tao ang nag-interpret bilang arrogante siya. So, magkaiba yon. At yon ang fair na analysis. Because confidence is actually important in business. Parang any kind of profession naman. Pero sa business, confidence importante yan. Kung entrepreneur ka, pero bawat pitch mo, sir, baka siguro ganyan, kung okay lang, kung wala kang mabenta, well, confidence matters, period. But confidence becomes arrogance when you stop recognizing luck, your timing, privilege, help from other people, ini-ignore mo na yung mga yan, and the possibility that you could be wrong. And this is especially important when you're young and successful, because early success can become so dangerous. But not because, let's say, success is bad, okay? But because sometimes success happens before maturity catches up. Alright? Sana na-gets nyo yan. At kapag lahat ng tao sa paligid mo, yes sir, ang galing mo sir, tama ka sir, visionary ka sir, eventually, baka maniwala kang pati weather forecast mo ay accurate. Delikado, di ba? Uulan bukas. Saan ang source mo? Successful ako. Ganyan. Hindi ganun yon. Alright? And now, let's go to the 5th question. Yung bilyonaryo issue. Alright? Bilyonaryo na ba talaga siya at his age? Ito ang pinakamagandang example kung bakit importante ang responsible personal branding. Noong 2025, I remember nagkaroon ng controversy. Okay, matapos mag-share si Josh ng content tungkol sa pagiging bilyonaryo. Nagkaroon ng backlash. So, eventually, sinabi niyang fake news yon at pinunan niya ang mga naniwala o nag-report tungkol dito. At dito ako medyo napakamot ng ulo. You know, because Josh, ako bilang guro, kapag may maling information na isinulat sa board, tapos ako mismo ang nag-share, hindi ko pwedeng pagalitan ang klase dahil binasa nila. Gets mo ba yun? Teacher, kayo po ang nagsulat niyan eh. You're the author. Di ba? Bakit kayo naniniwala? Hey, alright? Ganito kasi yun. Personal branding comes with responsibility. Kung ginamit mo ang social media para i-market yung success mo, you also have responsibility for the impression you create. You cannot enjoy the credibility when the flex benefits you. Diba? Then, after that, completely distance yourself when the flex creates criticism. Mali, diba? So, that's not how credibility works. Alright, pang-anim na question. Yung Porsche incident. Ito, may isang documented controversy ito eh. Nagkaroon ng viral video kung saan makikitang gumagamit siya ng phone habang nagmamaneho. So pinatawag siya ng LTO, if you can remember that. Nasuspindi ang kanyang driver's license. At eventually humingi siya ng apology at sinabi niyang responsibility niya yung nangyari. At dito, credit
where credit is due. So he apologized. So good, di ba? Because everybody makes mistakes naman. Pero ako, sabi ko na naman, bilang teacher, magandang example ito sa something na mas malalim or something deeper. Influence magnifies mistakes. Kapag ordinaryong tao gumawa ng katangahan, sorry for the word, makikita ng 5 kaibigan yan. Kapag influencer gumawa, may instant PowerPoint presentation ang buong Pilipinas niyan. Pag-uusapan talaga. Kaya habang lumalaki ang platform mo, dapat lumalaki rin ang responsibility mo. So, hindi pwedeng role model ako kapag business success ang topic. Pero kapag may questionable behavior, nako, sasabihin mo, content lang yon, di ba? Kadalasan ng mga influencer, ganon. Alright. Kapag nabuking or may, alam mo yun, maling nagawa, you can't selectively turn influence on and off. Alright. Ang 7 question. Paano naman yung allegations tungkol sa influencers? Okay, allegations lang naman to. May mga allegations at discussions online tungkol sa business dealings at influencers or content creators connected to Mr. Josh Mojica. Pero ito ang importante na distinction diyan. Hindi sapat ang social media accusation para i-deklara nating, alam mo yun, guilty ang isang tao. At ito mismo ang gusto kong ituro sa mga estudyante ko. Screenshot is evidence of a screenshot. It is not automatically evidence that the entire accusation, okay, yung mga message contents, invoices, payment records, statement from both sides, kaya hanggat hindi independently verified ang mga yan, allegation lang, hindi siya fact. Pero may business lesson pa rin dito. Kung gumagamit ka ng influencers, put everything in writing. So, susulat mo dyan kung magkano, kailan ka babayaran, ano yung deliverables, okay? Ilang revisions, usage rights, yung deadline, alam mo yun? Because one thing, friendship is not contract, okay? DM is not always enough. At ang bro, usap tayo, yung mga ganyang banat, hindi yung accounting system. Alright? 8 question. Bakit effective pa rin si Mr. Josh Mojica? Napaka-effective niya sa totoo lang. Ito ang kailangan nating aminin. Josh understands attention. And attention today is currency. Right? Alam niya kung paano gumawa ng statement na pag-uusapan. Alam niya ang inspirational content. Okay, so gumagamit siya dyan ng kotse, yung cars, business, yung success. Of course, huwag natin kalimutan yung money at saka yung lifestyle. At syempre, gagawa sila dyan ng controversy. Alright? Kapag celebrity ka naman talaga at malaki ng following mo, controversy. Alright? So, whether you love him or hate him, pag-uusapan mo siya. Okay, katulad na ginagawa ko ngayon, di ba? And that's powerful marketing. Okay, so actually, tingnan ninyo. Gumagawa ako ngayon ng video tungkol sa kanya. So, technically, Josh wins another impression, right? So, but attention and credibility are different assets. So, attention asks, ilang tao ang nakatingin? Credibility naman ay magtatanong, ilang tao ang naniniwala, di ba? So, even though pinapanood ka, naniniwala ba sila? And reputations ask, ano ang iniisip nila kapag wala ka sa room? Anong iniisip nila? Those are 3 different things. Okay, pang-siyam na tanong. Entrepreneur ba talaga siya? For me, well, yes. We should be fair. Okay? Tao lang siya eh. Hindi natin pwedeng burahin ang achievement dahil lang hindi natin gusto ang personality. Okay? That's intellectually dishonest. So, he built a recognizable product. He learned marketing, he created a personal brand, he understands content, and he became successful young. Alright, or successfully young. Those deserve credit, yung mga ganong bagay. Pero, successful entrepreneur does not equal, alright, economist. Hindi yan papantay sa educator. Hindi rin papantay yan sa financial advisor, philosopher, expert on education, expert on poverty, expert on everybody else's life. Diba? Expertise has actually boundaries, so you have to remember that. Kung magaling akong PE teacher, sana, hindi ibig sabihin bukas, guys, tutorial tayo sa brain surgery. Ibang usapan na yun. Teacher, marunong kayo? May doctorate ako. Mga ganon. So, ano ngayon? Diba? So, stay in your lane lang ang ibig kong sabihin. So, at least study before changing lanes. So, you have to make sure na nasa tamang linya ka pa rin. Alright, now, let's talk about sa final grade niya. Mr. Josh Mojica, here's your teacher report card. So, entrepreneurship mo, A para sa akin. Starting young and building something recognizable deserves respect. Sa marketing mo, A+. Love him or hate him, you know his name. Sikat na siya eh. Confidence, A+++++. Okay? So, Mr. Josh, enough. Alright? Humility, well, I can say incomplete. May missing activities eh.
So, please see teacher na lang after class. Usap tayo. Okay? So, responsibility as an influencer need niya ng improvement. Needs improvement. And finally, yung potential niya, kasi young pa siya eh. Very high. Alright? And that's something people forget. Josh is still developing. Ang bata niya. So, people can mature. Sana, di ba? So, opinions also can change. Mistakes can teach people sa totoo lang. So, kung may natutunan siyang mali, I think kaya niya naman yung baguhin. He's maybe enjoying his life lang ngayon. And maybe 10 years from now, ibang Mr. Josh Mojica na ang makita natin. So, hindi ko sasabihin sa mga estudyante, huwag kayong maging katulad ni Mr. Josh Mojica. Alright? Actually, may mga bagay akong gustong gayahin ng mga estudyante ko. So, you can start young, katulad ng ginawa niya. Diba? Alright? Kayang-kaya pala yun ng isang bata ng ganung edad. Take initiative, learn business, be courageous. Don't wait for somebody to rescue you. Pero huwag ninyong gayahin ang idea na success gives the final answer to life. That's not it. Because the smartest entrepreneur understands the more you learn, the more you realize how much you don't know. At kung ang isang lesson, or may isang lesson man na gustong matutunan na manggagaling kay Mr. Josh Mojica ay ito yon. Money can make your voice louder. It cannot automatically make your argument smarter. A sports car can prove you can afford a sports car. Yan, wag lang hulugan ha. Dapat cash, di ba? It doesn't prove you're wiser than the person riding the jeep. Alright? Remember that. 1 million followers can prove you're popular. Alright? And it doesn't prove you're correct. At ang diploma, hindi guarantee ng success yan. Pero ang pagiging successful, hindi rin diploma para maging expert sa lahat. So Mr. Josh Mojica is an interesting young entrepreneur. Successful? Yeah, let's say yes. Good marketer? Absolutely. Kasi napalago niya yung negosyo niya eh. Controversial? Definitely. Kaya siya pinag-uusapan. Finished product na ba siya? Nope. Hindi pa. Alright? At actually, wala naman sa atin ang finished product. Kahit sino naman. The problem begins when you start acting like you are already graduated from the University of Life. Diba? So, Mr. Josh, balik ka muna sa classroom kasi may quiz tayo. And then the quiz at this time, bawal kopyahan na sa motivational speaker sa tabi mo. Alright?